Isang pagpalang gabi po ulit sa bawat isa. Nagpupuri at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat sa gabing ito, tayo po uli ay magkakasama upang ating pong aalalahanin at pupurihin at pasasalamatan ng Diyos sa Kanya pong kabutihan sa atin itong nagdaang isang linggo. At muli po nating bubuksan ang Kanyang salita para atin pong pag-aralan ito at makita natin ang kahalagahan ng Kanyang salita sa atin pong buhay. Ganun din po, ito ay pagkakataon muli para may panalangin natin ang kahilingan po ng bawat isa. Muli mga kapatid, kumusta po ang bawat isa? Nawa ay maayos po ang ating kalagayan sa gabing ito. Malakas at masisigla ang ating pong mga pangangatawan. At sa gabing ito ay handa na napakinggan ang kanyang salita. Kaya buksan na po natin ang ating pong mga Bibles. Again, pinapaalala ko po na ang mga talatang pinag-aaralan natin ngayon ay buhat po sa atin pong Bible readings. Ano po? At ngayon, ang titingnan po natin ay Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi po dito, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang inyong salita ay bukas na sa bawat isa. Panginoon, ang talatang ito ay naglalaman ng mahalagang bagay na dapat ay nasa puso't isipan namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan at makita ang kahalagahan po nito sa aming buhay at lalo tigit sa amin pong pagsunod at paglilingkod sa inyo. Samahan mo na kami, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa mga magandang features ng Facebook, hindi ko po alam kung ito ay nasa Instagram din sapagkat wala po akong Instagram account or any other social media account maliban na lamang po sa Facebook at saka YouTube. At isa nga po sa magandang features dito ay meron itong memories. Ang ibig pong sabihin, yung mga pictures taken na ipinost po natin noong mga matagal ng panahon, like 18 years ago, 15 years ago, 10 years ago, mga pictures na tayo siguro ay iba pa itsura. Ako po ay 15 years ago ay payat pa at medyo malago pa ang buhok. Ibang-iba ang itsura ko po noon kumpara sa ngayon. At marahil ganun din po kayo kung oobserbahan po ninyo. At lalo na pagka nga ibinabalik na ng Facebook yung mga pictures natin noong mga nagdaang taon kung saan ipinost natin yung mga pictures natin, Ngunit sa isang banda, bagamat nakakatuwa na naalala mo na ganun pala itsura mo noon, ay minsan nakakahiyang i-share, di po ba? Sapagkat iba pa nga ang itsura natin noon. Yung iba nga, hindi natin makilala, Siya pala yun, Dahil sa maraming mga pagbabagong nangyari, dahil sa sensya, ay nagbago na ang itsura nila. Kaya hanggat maaari, yung iba ayaw na nilang balikan yung mga dati nilang mga pictures. Ayaw na nilang i-post ito ulit. Sapagkat yun nga nakakahiya at tayo ay pinagtatawanan. Ngayong gabi mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos na atin po pinagbilingkuran, every time na tayo po ay hihingi ng tawad sa atin pong mga pagkakamali, ay hindi na po niya ibinabalik yun. Hindi katulad ng Facebook na sa kanilang pagbabalik ng picture, ang ilalagay nila ay then and now. Ang Panginoon, mga kapatid, salamat sa Diyos, basta't hiningi natin ng tawad ang atin pong mga pagkakamali, ang atin pong mga kasalanan. Nililinis niya ito, kinakalimutan niya na ito, at sa Panginoon, walang then and now, kundi puro now. Yung atin pong mga nakaraan, hindi na niya po ibinabalik sa atin. At yan po ang makikita natin sa atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi. And many times, katulad ng Facebook, ganun din po tayong mga tao. Hindi tayo makalimot, lalo na sa mga pagkakamali. Kaya nga madalas sa atin pong family, sa mga mag-asawa, pagka nagkakaroon ng mga misunderstandings, may mga tao, may mga babae or may mga lalaki na ang tawag ay archaeologist, hinuhukay nila yung mga tapos na, yung mga nakaraang mga pagkakamali. Kumbaga ay hanggang ngayon ika nga ay hindi pa
move on. Pero again, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos natin, lahat ng atin pong mga pagkakamali na hiningan natin po ng tawad, kinakalimutan niya na po yun. At ngayong gabi mga kapatid, nawa, kung tayo po ay hindi maka-move forward, hindi tayo makapag-serve sa Panginoon, sapagkat kung hindi man iba ay tayo mismo ay inuusig ng mga pagkakamali natin na ginawa in the past. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay napakahalaga na atin pong matutunan, atin pong huwag makalimutan sapagkat from this verse, God is offering us, at ito po ang title ng atin pong mensahe, another chance. Another chance. Muling pagkakataon. Ang mundo po natin ay napakalupit sapagkat lalo na sa panahon ngayon, panahon nga ng social media, dahil sa mga high-tech na camera ng ating pong mga telepono, ito ay naipopost agad at the moment na maipost yan, hindi na po yan malilimutan. Yan po ay kahit ilang taon nang nangyari ay babalik at babalik. Ngayong gabi mga kapatid, makikita natin kung paano inassure ng Panginoon ang mga Israelites na talagang matindi ang kanilang kasalanan sa Panginoon. Ganun din po ina-assure tayo ng Panginoon na lahat ng ating pong mga kasalanan na atin pong hiningi ng tawad ay hindi na niya ibabalik. Because our God is a God who always gives another chance. Kung titingnan po natin, ito pong first chapter ng Isaiah, ito po ay prophecy or hula ni Isaiah na buhat sa Panginoon na mangyayari sa mga Israelites. Ito pong book na ito, lahat ng nakasulat dito ay mangyayari pa lamang. Kumbaga ito ay warning sa mga Israelites, lalo tigit sa Southern Kingdom ang Judah. At kung titingnan po natin ang chapter 1 verses 2 to 4, ito po ang kasalanan ng mga Israelites. Ang sabi po dito, "Hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows his master, the donkey his owner's manger, but Israel does not know, my people do not understand. A sinful nation, a people loaded with guilt, a brood of evildoers, children given to corruption, they have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of Israel, and turned their backs on Him." So ito po ang ginawa ng mga Israelites sa Panginoon. Sa kabila ng makapangyarihang pagliligtas ng Panginoon. Every time na sila po ay sasakupin ng mga iba-ibang bansa, malulupit na mga bansa. Every time na sila ay umiyak, every time na sila ay magmakaawa, every time na sila ay humingi ng tulong sa Panginoon, ang Panginoon ay lagi silang tinutulungan, lagi silang inililigtas. Ngunit yun nga po, sa kabila noon, mabilis makalimot ito po mga Israelites, mabilis silang tumalikod, na dito po, sa aklat ng Isaiah ay binigyan ng babala ang mga Israelites kung ano ang mangyayari sa kanila kung sila ay patuloy na tatalikod, kung sila ay patuloy na ipagpapalit ang Panginoon sa iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Kung baga, dito po ito, ang priority nila ay hindi na ang Panginoon. Hindi na ang Panginoon ang number one sa buhay nila. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon sa kanila, iba pa rin ang kanilang inaatupag, iba pa rin ang kanilang tinatakbuhan, iba pa rin ang kanilang hinihingan ng tulong. Ngayong gabi, mga kapatid, ang Panginoon po ba ang inyong number one? Siya pa rin ba ang inyong priority? Pag meron po tayong problema, pag meron po tayong karamdaman, pagka po tayo ay gipit, pag meron po tayong mga pinagdadaanan, kanino po tayo tumatawag? Sino ang una nating hinihingan ng tulong? At sa kabutihan po na pinakita ng Panginoon sa atin ng mga nagdaang mga panahon hanggang sa oras na ito, ito kaya ay sapat na para lagi nating unahin ang Panginoon. Or sa gabing ito, hindi na siya ang priority natin. Meron na po tayong iba na pinaglilingkuran. Not necessarily mga ribulto, not necessarily mga images. Gaya po ng alam natin, lahat ng bagay
na namamagitan sa atin at sa Diyos. No? Lahat ng bagay na inuuna natin kaysa sa Panginoon, yun po ay idols. No? Yun po ang ating pinaglilingkuran, yun ang priority natin. At kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, yun ang pinakaayaw niya. No? Na hindi siya ang uunahin natin. Sapagkat siya lamang ang makakatulong talaga sa lahat ng mga suliranin natin, maliit man o malaki. Sa mga bagay na hindi natin maunawaan, siya lang ang pwedeng magpaliwanag. Hindi ito kayang ipaliwanag ng ating karunungan, ng ating karanasan at ng ating pong kalakasan. At sa puntong ito, mga kapatid, meron tayong makikita na tatlong katotohanan tungkol po sa another chance, no? Sa isa pang pagkakataon na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung ikaw ay nasa ganyang estado ngayon, no, nawa magbigay ng encouragement, inspiration po sa atin. Ito pong sinasabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, sapagkat ang talata pong ito ay nagsasabi that God is giving us another chance. So ang una na makikita po natin, the invitation, no? The invitation, ang paanyaya, no? Kung babalikan natin itong verse 18, ang sabi niya, "Come now, let us reason together, says the Lord." Okay? So, ang unang makikita natin sa invitation na ito, who is the origin of the invitation? No? Sino or kanino galing itong paanyayang ito? At makikita natin dito, ang sabi diyan, "Come now, let us reason together, says the Lord." Sabi ng Panginoon. So, ang imbitasyon, no, para maging maayos, no, para matanggap natin itong muling pagkakataon ay nanggaling sa Panginoon. Hindi hinintay ng Panginoon na tayo ang humingi, no? Hindi niya inintay na ma-realize muna natin na tayo ay nagkamali, kundi nag-take na siya ng initiative. At alam niyo po, sa maraming pagkakataon sa buhay natin, ano po, kung babasahin po natin ang Biblia, laging ang Panginoon ang nag-take ng initiative para mapaayos itong buhay natin ito. No po? Sa mga napapagod dito, ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 20, "You come unto me," no? Or "You come to me and I will give you rest." Ang sabi naman sa Philippians chapter 4 verse 6, "Don't be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." Okay? So sa mga anxious, sa mga nagugulimehanan, sa mga nag-aalala dito, ang sabi ng Panginoon sa pamagitan po ni Apostol Pablo, lahat ng ating kabigatan, lahat ng gumugulo sa ating pong isipan, ibigay natin sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Why? Because He is the origin, He is the source of this invitation, another chance. Kaya mga kapatid, kung gusto natin magsimula ulit, no? Kung tayo po ay pagod na, sawa na, no, sa maraming pagkakamali sa buhay natin, mga kapatid, makakakita lang tayo ng pag-asa. No po, magkakaroon lang ng solusyon ang ating po mga suliranin kung tayo po ay babalik sa Panginoon. Okay? So yun po ang makita natin, ano? The origin of this invitation. And then ang pangalawa, hindi lamang yung origin but the objective of the invitation. Ano ang dahilan? Bakit tayo inimbitahan? No? Bakit tayo inaanyayahan ng Panginoon na magkaroon ng panibagong pagkakataon? Ang sabi po dito sa Isaiah verse 18, "Come now, let us reason together." So, ang ibig pong sabihin nitong talatang ito po ay utos, ngunit ito pong utos na ito ay may kahalong pakiusap. No? Kung titingnan natin yung original na pagkakasulat nito, ang translation po nito ay, "Please come now. Come back to me." No? At ang ibig sabihin po nung let us reason together is, let us talk about it. No? Let us talk about your problem. No? At ang isa pa pong idea nitong let us reason together is, let us see how we will be able to fix it or fix them. Okay? So ito po ang objective ng Panginoon, na ma-realize po natin, no, na sa kabila na tayo ay gumagawa ng pagkakamali sa Panginoon, lahat sa kabila na sinusuway po natin siya, ang gusto niya ay lumapit tayo sa Kanya at ayusin natin. At sa pag-aayos nito, kasama ang Panginoon. No? Hindi niya sinabing you fix yourself. No?
Kundi sabi niya, let us reason together. No? Pag-usapan natin, no, tingnan natin papaano natin ito maayos. So nakakamangha ang ating pong Diyos. No? Kung tutusin, sa dami po ng kasalanan na ginawa ng mga Israelites, no, nararapat lamang na talagang burahin na ng Panginoon itong lahing ito. Ngunit siya po ay may pangako kay Abraham, no, na talagang pararamihin niya, no, pagpapalain niya ang maliit na bansang ito. At ganun din po tayo ngayong gabi. Sa dami po ng mga pagkakamali natin, kasalanan natin pong ginawa at patuloy pang ginagawa, hindi natin pwedeng sabihan ng Panginoon ng injustice at saka unfairness kung tayo po ay kanyang parurusahan. Sapagkat naniniwala ako sa gabi ito that we all deserve those punishments. And yet, our God is merciful and gracious. Ito po, inaalok niya tayo ng another chance. Okay? Ano ang objective? Bakit tayo binigyan ng invitation na ito? For us to fix ourselves. No? Para ibalik tayo sa tamang daan. Para ayusin ang ating pong buhay. So yun po ang ating makikita sa unang katotohanan. No? Dito po sa iniaalok niya na muling pagkakataon. No? Sa kanya po nanggaling ito, no? Hindi galing ito kung kanino pa man. Siya po ang may idea nito. At ang pangalawa, ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng ganito panyaya para maging maayos po tayo. Hindi para lalo tayong i-condemn, hindi para lalo tayong sirain, hindi para sabihin sa atin na wala na tayong pag-asa. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, we can fix it. Let us talk. No? Come here. No? Lumapit ka sa akin. Aayusin natin yan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, meron ka bang bagay sa buhay mo na kung ano-ano na ang ginawa mo, no? Kung sino-sino na ang iyong kinausap, no? Kinonsulta, ay hindi pa rin maayos. Ang sabi ng Panginoon, come to me. No? Pumunta tayo sa Panginoon. Ngayon na. No? At ang sabi niya, let's talk and let us fix it. Okay? So yun po ang una na makikita nating katotohanan. Ang pangalawa na makikita po natin kung bakit kailangan natin ng another chance ay the complication. No? Hindi lamang the invitation, but the complication. Ito ang dahilan. Bakit tayo bibigyan ng Panginoon ng isa pang pagkakataon? Ang sabi po dito, though your sins are like scarlet, yung isa pa, though they are red as crimson. Okay? Alam niyo po, nung panahon na sinulat po ito, at marahil ganun pa rin ang epekto nito sa ngayon. No? Nung ginamit niya po yung salitang scarlet, nung sinabi niya po na ang kasalanan po ng Israel ay parang scarlet. No? So ito pong scarlet color ay kumbaga bright red daw. Ano po? Ayon sa internet, no, na parang may shade na orange. At pag ginamit po yung salitang scarlet, ano po, ito po ay mahirap burahin. Kaya ang unang makikita natin po dito sa complication, the severity of our sin. No? The severity of our sin, nung sinabi niya, no po, na ang ating kasalanan ay katulad ng scarlet, ang ibig sabihin nito, napakalalim. Hindi na ito pwedeng mabura. Okay? Sapagkat nung unang panahon nga po, yung scarlet color, no po, pagka yan ay ikinulay mo na sa white na tela, no, yun na ang magiging kulay niya, scarlet. At kahit na yan ay iyong i-brush at iyong labhan, no, kahit na iba-ibang mga detergent ang iyong gamitin, hindi na yan mabubura. Ganun katindi ang scarlet. Ganun katindi ang kasalanan ng mga Israelites. At ganito katindi ang atin pong mga kasalanan. Malalim, parang ugat na parang ang hirap ng bunutin. No? Ang sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? So ito pong kasalanan natin, no, ay ganun katindi na kahit anong gawin natin para magpakabuti, magpakabait, para maabot ang Diyos, because of our sins, no, hindi po natin kayang abutin ang Panginoon. Lalo na yung standard ng Panginoon. So, ang ibig sabihin po nito, wala po tayong pag-asa because of our sin. Nung kinumpara ng Panginoon ang kasalanan natin sa crimson, no? Walang pag-asa na ito ay mabura. Ang sabi pa po sa
Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Okay? So ganito po nilarawan ni David, no, yung tindi ng kanyang kasalanan. Ang sabi dito, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear, no? Isang kabigatan, ano? Isang bagay na sobrang bigat, no? Kung tayo po ay may kasalanan. So ganun po katindi ang kasalanan sa harap ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po natin ay banal. At ganito inilarawan ng Panginoon ang kasalanan ng mga Israelites, lalo na kung ang Panginoon ay hindi mo na priority, pag pinagpalit mo na siya sa iba. Ano po? So mga kapatid, pinapakita lang ng Panginoon dito kung gaano kakomplikado, ano po, ang ating pong magiging buhay kung hindi natin ititake itong another chance, no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat matindi itong kasalanan na meron po tayo, no? It is so severe. At ang pangalawa, hindi lamang yung severity, no, ng komplikasyon na ito, but the permanency, no? Yung pananatili ng kasalanan ito, no? Sa Jeremiah chapter 2 verse 22, although you wash yourself with soda and use an abundance of soap, the stain of your guilt is still before me, declares the sovereign Lord. Okay? So, ito na, ang Panginoon na nagsasabi. No? Kahit anong gamitin mo, no, na pagtanggal ng mancha ng iyong mga kasalanan, ay hindi pa rin yan matatanggal, sabi ng Panginoon. Okay? And then, ang sabi pa dito sa Proverbs 20 verse 9, who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin? Okay? So sabi dito ni Solomon, no, sino makakapagsabi na napanatili kong malinis ang aking puso at wala akong kasalanan? So ito po ay isang rhetorical question, no, na obvious ang answer, no? Wala. Wala pong tao ang makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Ang sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. And then sa verse 10, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word has no place in our lives. Okay? So, ang isang taong nagsasabing wala siyang kasalanan, no, ay niloloko niya ang kanyang sarili. At ang isang tao na nagsasabi na wala siyang kasalanan, ginagawa niyang sinungaling ang Panginoon. Dahil ang sabi nga dito sa Jeremiah, no, at saka sa Proverbs, no, kahit anong gawin natin na paglilinis sa atin pong mga sarili, ay hindi po ito malilinis, no? Kahit sinong tao, no, ay walang makakapaglinis ng atin pong mga kasalanan. Ganito po ka-permanent, ganito ka-severe, no, ang komplikasyon ng atin pong kasalanan. Kung kaya't ang Panginoon, siya ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon, ng isa pang pagkakataon para ayusin ang atin pong mga buhay, para ayusin ang buhay ng mga Israelites. At ganoon din po tayo ngayong gabi ito. Yan mga kapatid, again, pwede pang maayos itong ating pong buhay. No? Pwede pang malampasan natin at mapagtagumpayan natin ang mga pagkakamali na lagi natin pong ginagawa. Papaano po? Let us go to the Lord. At ang pangatlo at ang panghuli na makikita nating katotohanan tungkol po sa another chance na binibigay ng Panginoon. No? Hindi lamang yung invitation, hindi lamang yung komplikasyon kung bakit kailangan natin ng another chance, but ang panghuli, the transformation, ang pagbabago. No? Ang Panginoon, hindi lang niya sasabihin na pinatawad ka na niya, kundi yung salita niyang yun, no? Yung pag-aayos na kanyang gagawin, makikita po natin na may magbabago sa atin pong buhay. Balikan po natin itong Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi dito, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Okay? So ang una, makikita po natin ang transformation na gagawin ng Panginoon sa kanyang pagpapatawad sa atin, no? Sa paglalarawan niya na yung ating kasalanan ay parang crimson and scarlet, no? Na talaga ang hirap burahin. Pero pagka ito ay inilapit natin sa Panginoon, inihingi natin ng tawad sa Panginoon, we will experience purity, no? Magiging malinis tayo, no?
At saan niya inilarawan? Kasing puti ng niebe or ng snow, no? Gaya po ng aking naikwento sa inyo, nung kami po ay pumunta ng Germany, no, first time ko pong nakakita ng snow at ito po ay nakakatuwa sapagkat napakaputi, no? Kahit sa malayo o kahit sa malapit, no? Makikita nyo na wala siyang mantsa, no? Wala siyang ibang kulay. Puti lang, no? Kaya nakakatuwa po. At ang sabi ng Panginoon, ganun tayo papatawarin ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, pagka ganun ka pinaputi, no? Buhat sa iyong kasalanan, may makikita pa ba siya na trace na tayo ay nagkamali? Wala, di po ba? Hindi katulad po natin pagka tayo ay nagpatawad, meron lagi tayong mga tanda, no? Na pagka nakita natin yung tandang yun, ay yun ay magpapaalala na once in our lives ay sinaktan tayo ng ganito. Pero ang Panginoon walang ganun, no? Kasi papaputiin niya, no? He will make us pure again. We will experience purity, no, sa harap ng Panginoon. Malinis po tayo pagka humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kung yung mga tao or tayong mga tao hindi tayo makalimot sa mga pagkakamali natin, huwag po tayo mag-alala sapagkat ang Diyos na merong kakayahan at karapatan na magparusa sa atin dahil sa ating mga kasalanan, pag inihingi natin ito ng tawad sa Kanya, kakalimutan niya na ito. Lilinisin niya tayo, no? Papatawarin niya tayo. Ang resulta ng kanyang pagpapatawad ay parang kasing puti ng niebe or ng snow. Walang trace, no po, ng mga pagkakamali natin kung ginawa. Kaya purihin natin at pasalamatan ang Panginoon. No po? Hindi lamang po we will experience purity sa atin pong transformation, but we will also experience the quality, no? The quality ng kanyang pagpapatawad. Ang sabi po dito, though they are red as crimson, they shall be like wool. No? They shall be like wool. Ito pong wool, ito po yung napakaputing balahibo na nakukuha sa tupa. Ano po? Na ito po ay napakaputi. At ang tupa, kung yan na ang kanyang balahibo, no, hindi na yan magbabago, no, hanggang siya ay mamatay. Hindi na yan magiging batik-batik, no? Hindi na yan magiging brown or magiging black, kundi ito ay mananatiling maputi. Yun po ang kalidad, no, po, ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ng transformation na gagawin ng Panginoon sa atin, no? Kung ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, no, mananatili na yan, no? Mananatiling maputi na yan, hindi na yan madudungisan. Okay? That's the quality of God's forgiveness. Hindi batik-batik, no? Hindi pa iba-iba ang kulay. Ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Okay? So yan po ang ibibigay sa atin ng Panginoon, no? Tatanggalin niya yung heart of stone, no? Yung matigas, yung manhid na puso, at tayo ay bibigyan ng malambot na puso ulit. Kumbaga, ibabalik tayo ng Panginoon sa kung ano ang kanyang design para po sa atin. Ang sabi pa po sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay? So ito po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Talagang aayusin niya tayo para tayong masterpiece, no? Obra maestra niya. At bakit niya gagawin tayong ganito? Bakit niya tayo ibabalik sa original design niya sa atin? Ang sabi dito, because we are created to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, ito ang dahilan bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng muling pagkakataon, no? Para ibalik tayo sa kung ano talaga ang gusto ng Panginoon na gawin natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay gumawa ng mabuti ng naaayon po sa ating Panginoon. So mga kapatid, ngayong gabi, nakita natin yung dalawang transformation na mangyayari sa atin pagka tayo po ay pinatawad, pagka tayo po ay inayos na ng ating Panginoon. Ang una, we will experience purity. No po? Ang sabi sa Psalm
51 verse 7, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Okay, so ito ang request ni David sa kanyang mga pagkakamali na ginawa, sa kanyang paghingi ng tawad, no? Sabi niya, linisin mo ako, no? Hugasan mo ako upang ako ay maging kasing puti ng niebe ulit. Okay? And then ang sabi pa sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Okay? So, we will experience the purity that comes from God pagka inihingi natin ito ng tawad. Sapagkat according din sa 1 John, ang maglilinis sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. And then, ang pangalawang makikita nating transformation ay itong quality. No? Kumbaga, hindi ito fake. No? Ito po ay totoo. Ito ay magtatagal. Hindi ito pa iba-iba. Salamat sa Panginoon sa kabutihan, sa biyaya at awa niya po sa atin. Again, ngayong gabi, ang natutunan po natin ay another chance. Ano po? Iniimbita tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. No? Sapagkat napakatindi, napaka-complicated ng kasalanan natin pong ginawa. At binigyan niya tayo ng assurance na once we confess our sins, no, the Lord will purify us at makikita natin yung quality ng Kanyang pagta-transform sa atin. At again, sana ito po ay maging dahilan kung bakit lalo tayong magtapat sa Panginoon. Sapagkat sa mundong ito, bihira ang nagbibigay ng muling pagkakataon. Minsan may bilang pa, di po ba? Pero ang Panginoon, lagi niyang iniimbitahan ang bawat isa na bumalik sa Kanya. Ngayong gabi, meron akong dalawang salita na gusto ko pong tandaan natin bago po tayo manalangin. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, yung first two words, ang sabi niya, come now. No? Hindi niya po sinabi na come tomorrow or come next week or come next year. Or hindi niya sinabi na pumunta ka sa akin pag okay ka na. Or pumunta ka sa akin pagka nasa mood ka na. No? Or pagka ayos na lahat ng mga problema mo. No. Nung sinabi ito ng Panginoon kay Isaiah, no? Nasa kalagitnaan ng kaguluhan ang Israel. Ang sabi ng Panginoon, come now. At ngayong gabi mga kapatid, kung tayo ay malayo sa Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon, come now. At so, gabi ring ito, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Kristo, ang sabi niya, come now. Ang sabi niya, lumapit ka ngayon na. Kaya mga kapatid, nawa, kung ano man ang pumipigil sa atin sa gabi ito, panalangin natin sa Panginoon, tanggalin ito, no? Sapagkat kung meron tayong kailangang gawin at dapat unahing gawin, yun po ay lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, siya ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong salita. Salamat po sapagkat napakabuti mo. Napakaawain mo at mapagpatawad. Panginoon, patawarin mo kami kung kami mga matitigas ang ulo, hindi kami tapat sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa kabila ng kabutihan mo sa amin, ay iba pa rin ang aming nilalapitan. Hindi pa rin ikaw ang aming priority. Panginoon, nawa ay lagi kaming palalahanan ng Isaiah chapter 1 verse 18. That you're always inviting us to come to you, lalo na pagka magulo na ang buhay namin. Unahin ka namin at salamat po sa inyong magiging tugon. You will purify us. You will forgive us. You will transform our lives, Panginoon. At nawa, maranasan namin ito every day in our lives. Muli, Panginoon, salamat sa inyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat. Magandang gabi po sa bawat isa.